Pray po na lahat po ay okay. Praise the Lord. Sabihin mo sa katabi mo. Kasi bakit, mga kapatid? Imagine po natin, ang petsa ngayon ay June. Amen. Ilihin ay nakakalahati na po natin ulit yung taon. At lumipas po yung summer na kung saan sobrang init. Amen. Na kumbaga drought. Alam niyo po ba mga kapatid, kilala ang init na ito na narating po natin yung nakaraan as symbol of hardship, symbol of hunger, symbol na parang hirap. Kumbaga sabi nga po sa Ilocano, sa mga Ilocanoan, sabi ko ay gawat. Actually, dalawa nga po ang gawat eh. Gawat na nga ng summer at pagtagulan, gawat din kasi start po ng taniman at wala po budget. Pero praise the Lord, sa atin pong mga Kristiyano ay wala na po yung term na gawat. Amen. Sabi mo sa katabi mo, wala na yung term na gawat. Patikin mo siya. Ayun, biro na nga lang po natin kapag kasi nasabi po natin yung katagang petsa ni peligro. Amen. Kasi wala na po sa ating mga Kristiyano yung petsa ni peligro kasi every time na nabibilang na lang or kaka-complete yung ating resources. Alam nyo, nakukuha natin sabihin na God will provide. At ano nyo yung napupunan yung alam nyo mga kapatid, ang ganda nung shinare po ng mga kapastoran natin lately, itong last week. Kasi sabi po doon, yung 10 duties and responsibilities of a Christian. Ngayon pa tinitignan ko yung line-up, pinapag ko yung line. Para ko po siyang nakikita as resume. Ayan. Resume or CV ang kanasabi ko. Kasi bakit? Andun yung criteria na kung saan kapag i-work out mo yung mga bagay na ito, nandoon na makukuha mo yung good plans, yung benefits ng isang corporation or ng boss or yung nag-apasahod sa iyo, which is sa ating mga Christian ay sinunod. Amen. Sabi nga po niya, no, ang lagi po namin na mamuni-muni this past couple of months ay yung Jeremiah 29:11 ang sabi po niya, for I know the plans that I have for you, says the Lord. Plans to prosper, not to harm you. Plans to give you a better life. Pero alam nyo ang galing lang. Kasi doon sa 10 duties and responsibilities of a Christian, sa unang dalawa pa lang ay binabanggit na doon parang kumbaga nakikita na doon na kung ano yung mga dapat mo gawin. Kasi duties mo yun meron na siyang description. Unang-una doon mga kapatid, ang sabi ko doon, pray. Sabi nga po ni Pastora yun, no, na nakaraan, sabi niya, hindi actually accurate. Yung sabihin natin, 1 week without prayer makes 1 week. W-E-A-K. Pero ang mas mabuting term po ay 1 day na walang prayer makes a person. Kasi sa simpleng prayer mga kapatid, alam nyo, napagpupurihan ng Diyos. At actually sinasabi niya dyan na naririnig ka niya. Remember, sa Jeremiah 29:11, sabi po niya sa verse 12, kung mananalangin kayo sa akin, ay tiringgin ko kayo. So alam niyo po yung for the plans that I have for you. Makukuha pala natin yun bilang sako. Kasi unang-una pala sabi niya pray. Alam niyo sa simple pag-pray, ang daming benefit na nakukuha natin. Benefit o yung mga bonuses. Bukod sa sinabi ng Diyos na I plans to prosper, I will listen to you, sabi ko niya. Nakikita pa natin, kino-cross-reference natin na, oo nga no, ang galing pala, bilang duties and responsibilities ng isang Kristiyano,
nasa sa CV ko, sa resume ko, na ito pala yung mga kailangan kong gawin para pasauli ng Diyos, para makuha ko yung benefit, yung inaalok ko, yung binibigay niya. Amen. Sabi po niya doon, pray. Alam niyo po ba, isang bagay po na nakuha namin sa prayer mga kapatid, naalala ko po, nung bago po mawala ang aking tatay. Alam niyo po, habang bumabiyahe po ako sa nasakay yung motor. Alam niyo po, tumutugtog yung habang tumutugtog yung worship song, ako umiiyak ko. At the same time, andun yung pagtatapos, andun yung pagpipray na ang laging nasa isip ko yung tatay ko. Ang bigat sa akin. Pero alam nyo, yung pagpipray na yun na pala yung sinyales, yung pinapakita na sa akin ng Diyos na it's a warning or it's a heads up that I have to prepare for something. Same goes din po sa blessing mga kapatid. Same goes din po sa blessing. Alam niyo po kapag pinag-pray natin ng isang bagay, alam niyo po na dumarating yung pagkakataon na dumarating. Kasi bakit? Ulitin ko mga kapatid, with cross-reference natin sa Jeremiah 29:11, verse 9 and 12, sabi po niya, when you pray, I will listen. So, yung sabihin, pakikinggan tayo ng Diyos. Kaya minsan, nga po, nag-usap kami ni Pastora Tina, na minsan natutuwa kami, nagagalak kami na minsan natatawa kasi kung alam nyo, kahit po yung simpleng prayer mga kapatid, sa pagkain, hindi po ako titignan. Pero simpleng pagkain, simpleng prayer sa pagkain, action po naman manifest. Alam niyo po isang bagay na kaya na gusto namin i-testify, na alam niyo po every time na nagkakaroon po ng kaunting salo-salo sa church, kaunting salo-salo na kasama po mga kapatiran natin. Alam niyo po, nandun yung kahit, alam niyo minsan, dumating po yung point na mga nakasalo na lang, nakain na, nakalulong na. Pero alam niyo, pagkat naalala namin na kailangan po magpasalamat yung bagay na nakuha namin, binabalik namin. At alam niyo isang bagay na i-testify namin, never na po kami nasalamat sa pagkain. Kaya sabi ko po, hindi po tingin yung spirit. Bilang isa po. Pero yung parang isang benefit na tinatawag po natin as simple as sa food, mga kapatid, yung binibigay ng Panginoon. Pati yung sa kagalingan, mga kapatid, binibigay ng Panginoon. At alam nyo, praise the Lord, no? Yung isang bagay na pinag-replay din namin sa aming mga kasawang mga kapatid ay pinagkagawa namin. Soon to be alam namin na ito ay kailangan namin pagpasalamat. That's why patuloy pa rin na everyday habang sinisig natin yung pagpapasalamat sa pagpapasalamat. Kaya nga po nasasabi ng mga pastora po sa natin na hindi ka lang dapat nagpipray kung saan kung meron kang kailangan. Kahit po yung sa simple pagpapasalamat, napakalaking bagay na makipag-pray mo yung sa Diyos. Alam nyo, hindi ka mapipito. Hindi ka mapipito. So long, nasabi nga naman, pag-pray mo, sabi ng Diyos sa Jeremiah, pag pinag-pray mo yan, marinig ka. At alam nyo sa number 2, sabi po niya, pick up your daily cross. Sabi po niya sa Luke, if someone who wants to follow me, you must deny yourself and pick up your own cross and follow me. Minsan mga kapatid, kung iisipin natin, nung yung mga panahon na yun, mga kapatid, ay ang Panginoong Diyos ay nagsasalita sa kanyang mga buhay. He was still there, physically. At alam mo yun, yung term na ginamit niya is very technical. And alam niyo po na nandun mismo, na parang sinasabi niya na nandun mismo na
Kumbaga parang kung ano man yung sinabi niya na literal, napapasanin ng krus. Pero sa ating mga kapatid, alam niyo po ba, minsan kung babasahin natin to, hindi ba ang nais kang sabihin ay pick up your cross, your part of the cross. Kasi bakit mga kapatid? Ngayon kasi mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay nasa langit na. At bilang siya, as a replacement or as an alternative, actually tayong mga Kristiyano, ang bumubuo ng kanyang katawan. Which is bumubuhat sa krus na kung saan meron dapat tayong part. Ano pong ibig ko sabihin mga kapatid? Ito yung sinasabi na you must deny yourself at pumasok ka sa ministry bilang parte ng katawan ng Panginoong Hesus at bubuhat sa krus. Actually, one whole cross. Na kung i-illustrate ko natin, one whole cross, na meron ka din part. Technically speaking, kasi gaya po nung noon po ay parang literal na sinasabi ng Panginoon na pick up your own cross. Because He's physically there. Pero kung iisipin po natin ngayon, as a replacement of His body, His church, tayo. That's why we are part of His own body. Na kung saan, when we need to pick up His cross, that means we need to pick up a part of His cross. Na kung saan mga kapatid, kailangan mong pumarte sa burden ng kapatid. Kailangan mong pumarte sa burden ng krus na kung saan kailangan mong mapagaan. Na kung saan masusundan natin kung saan ba yung plano ng Panginoon para sa atin. Nakakalungkot lang kasi isipin mga kapatid kasi dumarating yung point na nakakalimutan natin na pag sinasabi kasi na deny yourself, pag sinabi na pick up your own cross, parang sinasabi kasi natin na parang buhatin natin yung sarili natin, bigatin ng buhay natin. Personal. Pero technically speaking, ang nais na sabihin din dito, mga kapatid, deny yourself, alam niyo yun, kung sakali man mga kapatid no, na alimbawa tayo ay may katungkulan outside. You must deny yourself. Pasanin mo yung bigatin ng simbahan, which is body of Christ. Nang sa ganun, pare-pareho tayo kumusay. Kung parte ka ng katawan mga kapatid, hindi ka dinidinay mo yung sarili mo. Hindi pwedeng, kung halimbawa mga kapatid, no, kung tayo ay artista sa labas, kahit po ang mga taga-rin may mukhang artistahin, kung tayo po ay artistahin sa labas, hindi po pwede na kapag ipapasalin natin yung cross burden, part natin ng cross, ay artistahin din tayo na kailangan natin ng mga PA. Kailangan natin ng full makeup. Ang sabi nga din mga kapatid sa Lucas, deny ourselves. Ano ibig sabihin? Kung ano man yung bagay na masakit sa iyo, na bumubuo sa iyo, bilang pagkatao mo outside of the body of Christ, we must deny. In order for us na makipisan o sabi nga makichip in, makakuha ng bigatin sa cross ng simbahan upang buhatin at masundan ang Panginoong Hesus. Ano niyo po? Sa number 3, actually, karugtong niya. Ang sabi po sa number 3, we must continue as one accord. Amen. Na, ano po yung sabihin? Kailangan natin magkaisa. Magkaisa, amen. Nakikita po natin yung connection. Kailangan natin magkaisa sa isang layunin. Na kung titingnan po natin, babalik tayo sa una, we must be part of His body and pick up a part of His cross. Para sa atin. Ngayon, kung ikaw mga kapatid, you cannot deny or we cannot deny ourselves, how come na we will be able to act as one? On their own accord. Kasi bakit? Parang tinuturing natin na hindi tayo parte ng katawan. Bumubuhat tayo ng sarili nating cross na kung saan hindi naman nakakagaan sa cross ng simbahan. Sa cross na body of Christ.
Amen. Kaya mga kapatid, sabi nga po ng ating po nakarapasaran na nagkakaroon ng misunderstanding ng ng ah, ng yung pagkakasamaan ng loob. Kasi bakit? Hindi na tayo synchronize. Kasi bakit mga kapatid? Nagkakaroon na tayo ng priority, ina-idolize na natin yung bagay na gaya ng posisyon. Gaya ng posisyon. Na, alam niyo po yun mga kapatid, no? Na hindi na tayo uma-act as one. Sa body of Christ, we have our own goals. Kumbaga, dumadivert na tayo. Ngayon, humahanap tayo ng sariling shortcut na imbis na makabuhat ka sa pasanin ng krus, ng simbahan, ng body of Christ, ng kapwa mo Kristiyano, ng kapwa natin Kristiyano, hindi, sarili lang natin, yung nabubuhat natin. And we are having some challenges, continuing working as one accord. Kasi bakit mga kapatid? Continuing as one accord. Halimbawa, ayun yung parang sinabi na, one accord, isang body, isang buong katawan, na kung iisipin natin, supposedly, dalawa lang ang kamay, dalawa lang ang paa, isang ulo, dalawa ang mata. Pero yung iba kasi, yung karamihan kasi sa ating mga kapatid, no, yung nakakalimutan natin yung i-deny yung sarili natin. That's why we cannot work as one accord. Kasi bakit? Meron ng umuulo, meron ng kamay na kaliwa kanan, gusto rin natin maging kamay. At ayaw natin maging parte ng katawan na kung saan mas mapapakinabangan tayo. Ayaw natin maging tuhod. Ayaw natin maging talampakan. We are forgetting to deny ourselves. Na supposedly, pagdating sa ministry, pagdating sa body of Christ, wala tayong title. Ngayon po na-inspire kami sa lagi sinasabi ni Pastor Boy na actually hindi nga supposedly daw parang hindi daw dapat yung siya ang tawagin head pastor. Senior pastor. Kasi ang head pastor natin ay humble. Ano nyo po, andun yung humbleness ng ating po senior pastor. Andun yung isang example na alam mo yun, he can continue in one accord kasi bakit? Pumapantay siya. Kaya nga po pala, no, sabi nga po pala na totoo po pala yung sinabi na ang isang pastor o isang pastor ay supposedly kaamoy ng kanyang tupa. Ay amoy na. Kasi bakit? Hindi ka pwedeng nakasakay lamang sa taas at yung mga tupa mo ay nandun sa baba. Supposedly dapat sinasamahan. When you are working, we are working as one. And lastly, sabi po sa number 4, mga kapatid, teach. Alam nyo, isang bagay na natutunan din po namin lately, yung kapatid, ang pagtuturo pala ay, normally yes, ito yung pagtuturo na theoretical, yan, sa mga nagmamantokon. Meron tayong tinatawag na pagtuturo in terms na theoretical, pag-share ng Word of God, pag-share ng kabutihan ng Panginoon, theoretical. Ibig sabihin po ito yung pagbabasa ng Bible and share natin verbally sa pamamagitan po ng Sunday service, sa pamamagitan ng Bible study, sa pamamagitan ng iba pang mga bagay na kung saan sinusubukan natin i-express yung teaching niya sa pamamagitan ng pagtuturo verbal. Pero alam nyo, magkaiba po pala yung verbal teaching theoretical, tinatawag na practical. Na tumarating din yung point na ang Panginoong Jesus ay nagtuturo verbally. Tumarating din yung point na nagagalit, scold. Isang kailangan niyang pagalitan yung kanyang disipulo. Kasi bakit? Ayaw niyang madaanan pa ng kanyang disipulo yung mga bagay na hindi na dapat daanan. At yung isang bagay ng isang bagay na teaching, mga kapatid, ay yung practical. Kasi ito yung sinasabi na kailangan ng realization. Alam nyo, kahit lately na sa tabagit na banggit namin, no, na ang isang bata pala, mga kapatid, normal lang na pag tinuturuan, if we teach them,
normal lang na pagalitan or scold. Kasi ayaw natin na madaanan nila, ayaw natin na magkamali sila sa murang edad. At alam nyo, iba pala yung teaching, pagtuturo, pagdating sa matanda. Kasi bakit? Kapag ang matanda, mga kapatid, tinuruan mo yan, pinagalitan mo yan, ay hindi aakma. Instead, dapat iparealize. Iparealize kasi dun lang nila malalaman na ay, yung tinuturo nga pala ni pastor, tinuturo nga pala ni brother, ni sister, ay tama. Kasi bakit? Yung mga bagay na pagkakamali ay marami, most likely na pagdaanan nila at ang kailangan na lang nila realization. Kaya alam nyo, at isang bagay din mga kapatid, no, na sabi nga sa number 4 na duties natin mga Kristiyano, pagtuturo. At alam nyo isang bagay mga kapatid, hindi lang ito sa pagtuturo ng Word of God sa pamamagitan ng pagpipreach. Alam nyo isang bagay ay yung pagmamanifest ng ugali na nakikita ng ibang tao. Minsan naisip ko po, bakit kaya ang mga Kristiyano walang simbolo? Alam nyo, bakit? Kasi minsan pala try po kami sa labas, nakikita namin yung ibang sekta, may mga iba't ibang symbols, just to know, just to inform somebody or everyone else na part sila ng sekta na yun. Pero alam nyo tayo mga Kristiyano, wala tayo yun. Kasi alam nyo isang bagay na parte ng pagtuturo ng Word of God sa karamihan ng tao outside the church ay yung pagmamanifest ng ugali ng fruit of the Holy Spirit. That's why, hindi natin kailangan ng makulay na flag, hindi natin kailangan ng fancy na kwintas para malaman na tayo isang Christian. Malalaman at maituturo natin ang Word of God sa karamihan ng tao sa pamamagitan ng pagmamanifest ng ugali ng isang Christian. Tayo, sa continuation po ito, pinapasa ko po kay Pastora. Praise the Lord. So, magandang hapon po ulit. Ayan, magagabi na pala sa bawat isa sa atin. And gaya nga po ng nasabi po ni Kuya Joe kanina, tinuturuan tayo ng Lord, no, sa mga ating mga daily responsibility bilang mga Kristiyano. Amen. So, ibig sabihin pala tayong mga Kristiyano, hindi lang tayo naging Kristiyano, it's because nakakilala tayo sa Lord. Bilang Kristiyano, we are nothing without Christ. Amen. At bilang kaisa ni Kristo, tayo po ay may inaasahan ang Diyos sa atin. Meron siyang ine-expect na gagawin natin sa bawat araw na dumadaan sa buhay natin. Alam niyo po, isa sa mga bagay na napapansin namin sa mga tao, kahit simpleng tao lang, kapag ang isang tao ay hindi nag-exercise, kapag ang isang tao hindi kumakain, kapag ang isang tao ay hindi umiinom, walang daily activity, alam niyo, nangihina. Dumarating yung time, nangihina. Yung physical niya, nangihina. Dumarating yung time na ultimo yung pag-iisip niya hindi na maayos. Bakit? Kasi walang pagkain, walang inumin, wala siyang activity. Alam niyo, bilang mga Kristiyano, ganun din pala tayo. Kapag dumarating yung time na tayo ay wala tayong ginagawa, dumarating yung time nangihina tayo spiritually. At alam niyo po, isa sa mga atake ng kaaway sa atin, nawawalan tayo ng tinatawag na gana. Nawawalan tayo ng gana sa gawain ng Diyos. It's because hindi natin pinipilit gawin, hindi natin sinusubukan i-achieve yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen po. At doon po sa number 5 at sa number 6, alam niyo po kung mapapansin po natin kung chinecheck po natin yung mga duties and responsibilities bilang mga Kristiyano, ay umiikot lang siya sa tatlo. Amen po. Umiikot lang siya sa tatlo. Yung ating ministry, ano po yun? Go, pray, and give. Amen po. Nasaan yung give doon? Alam niyo po, dito po sa number 5 and number 6, soul winning.
Amen. Minsan kasi iniisip natin ang soul winning is yung mga ginagawa ng mga workers natin. Gaya ko na lang magiging Pastora Giselle. Na which is programa talaga ng simbahan natin. Ang paghayo, pagkatok sa pintuan, pag-share ng Word of God. Pero alam niyo po, hindi lahat ng taong na-sharean natin ay nawin natin. Sharing is different from winning. When we say winning, nagawa mo na yung taong yan, makilala na si Jesus, manatili sa simbahan, magpatuloy at nakikita mo na may paglago. Kaya po siya tinawag na winning, there is a reward. Amen po. Yung taong nasyaran, maaari na iyan yung starter pack natin, na iyan ay mawin. Amen po. Pero alam niyo po, minsan akala natin sharing the gospel. The gospel itself is enough for us to win the person, the people. No, it's not. Alam niyo po, kung babasahin po natin dito sa ang salita ng Diyos, ang sabi niya po dito sa Acts chapter 2, verse 47, at palagi silang nagpupuri sa Diyos. Atras po tayo sa verse 46, sabi po niya, araw-araw nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. Nakita niyo po mga kapatid, sabi niya po ito, araw-araw nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. Alam niyo po mga kapatid, minsan sila sabi natin, hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng gagaling sa Panginoon. Yes, that is spiritually. Pero alam niyo po, isa sa ibig sabihin po ng ministry is meeting the needs of people through the power of God. Alam niyo po, hindi naman po lingid sa kaalaman natin ang mga nag-win natin sa church natin. Most probably, hindi po yan mayayaman. At kung nakita natin, sa verse 46, sabi niya po rito, nagtipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay, lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. The church itself says that the church should be generous. Generous, mapagbigay. Akala mo yung simpleng pagkain mo bilang manggagawa ng Diyos, inalok mo doon sa isang tao, akala natin walang nangyayari. Pero alam niyo po, meron at meron. Doon nila nasasabi sa verse 47, at palagi silang nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng tao. Nagustuhan sila ng lahat ng tao. Soul winning is just like giving the part of yourself. Nakikita dapat sa atin si Kristo. Nakikita yung habag ng Diyos sa atin. Nakikita yung generosity ng Diyos sa atin. Kung natatandaan natin mga kapatid, nung time na si Jesus ay nagpakain ng 5,000. Lumapit sa kanya isang disciple at sabi niya, Panginoon, pauwiin na natin itong mga tao na to. Amen po. Pauwiin na natin itong mga tao na to kasi po, maggagabi na at kailangan na nila kumain. Alam niyo po, ang sagot ni Jesus, kayo ang magpapakain sa kanila. Nagtanong ngayon kung disciple, sabi niya, kulang po ang ating pera, kulang ang ating salapi. Amen po. Gaya ng sabi rito mga kapatid, gaya po ng sabi rito, natitipon sila sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Amen po. Naghahati-hati ng tinapay. Mayroong isang batang nag-offer. Amen po. Iyon yung ginamit nila at hinati-hati at ang lahat ay nakakain. Alam niyo po, isa sa mga reason kung bakit tayo nakakapag-solve, nakikita sa atin si Kristo. Nakikita sa atin yung pagkilos ng Diyos, nakikita sa atin yung kalooban ng Diyos, nakikita sa atin yung example. Amen po? Nakikita sa atin yung example ng Panginoon. Nakikita sa atin yung figure ng Panginoong Jesus na mahabagin, maawain, mapagbigay. Amen. Naalala ko nga po yung mga teaching ni Pastor Boy ng mga nakaraang linggo, mga nakaraang service. Amen po. Dapat, hindi ka masungit. Bilang Kristiyano, dapat lagi kang nakangiti. Dapat nakikita sa atin na masaya maglingkod sa Diyos. Amen po, nakikita sa atin ang kagalakan bilang mga lingkod ng Diyos. Amen po. Sabi niya po rito mga kapatid, no?
preach Jesus. Amen? Sabi niya po doon sa Acts chapter 5 verse 42, na kung saan sabi niya po, araw-araw silang nangangaral. Araw-araw ay pumupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay, patuloy ang kanilang pagtuturo at pangangaral na magandang balita ni Kristo. Amen po. Alam niyo po, isa sa mga dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ay tinawag po na mabuting balita. Kaya po siya tinawag na mabuting balita kasi po good news. Amen po. Pag sinabing good news, pag sinabing magandang balita, it gives hope. Amen po. Nagbibigay siya ng pag-asa. Kaya gustong-gusto ng mga tao na makapakinig na salita ng Diyos. Kasi yung mga bagay na akala nila ay imposible, nung narinig nila ang magandang balita ni Jesus, nagkaroon sila ng pag-asa. Nagkaroon sila ng kagalakan, nagkaroon sila na meron pa palang tatanggap sa amin sa kabila ng kamalian namin. Kasi bakit? Nakikita sa atin si Kristo. Amen po? The best picture of Jesus Christ is the character itself. Yung nakikita sa atin si Jesus, na tipong kapag ka narinig nila yung boses mo, kumakalma yung bawat problema nila. It's because alam nila na dala mo ang mabuting balita, dala mo ang magandang balita na galing sa Panginoon Jesus. Amen po? Yun po yung number 5 and number 6. Yung number 7 po and number 8, sabi po niya, search the scriptures and discuss the scriptures. Amen po, ulitin ko po sa number 7, sabi po niya po doon, search the scriptures. Amen po. Sabi nga po ni Pastora Joy, no, kailangan ang bawat Kristiyano ay nagkakaroon ng desire na saliksikin ang salita ng Diyos. Nasa atin yung desire. Amen po. Nasa atin yung pagpupursige na saliksikin ang salita ng Diyos. Search the scriptures, mga kapatid, no? Ang nakakalungkot po kasi sa atin, mga Kristiyano, nabasa na sa Biblia, sinabi na ni Pastor, parang wala lang sa atin. Pero nung nakita sa Facebook, may react na, may share pa. Amen po. Lalo na kapag yung pagkaka-explain ng scripture ay ayon sa gusto mo. Amen po. Kapag iyan ay masakit sa atin, kapag iyan ay hindi masarap sa pakiramdam natin, hindi natin ina-accept. But Jesus Christ says, every day we should search the scriptures. Amen po. Yun ay Bible. Hindi Facebook, hindi Instagram. Yun ay Bible. Amen po. Sa Joshua chapter 1 verse 18, sabi niya, meditate the word. Amen po. Sabi po niya, hihimay-himayin mo yan. Aralin mo yan. Amen po. Kasi doon ka magtatagumpay. Yes, maganda na nagagamit natin ang social media sa pag-share ng Word of God, sa pag-share ng mga aral ng Panginoon. Pero yung dapat na sinishare natin, mga kapatid, it is something na natutunan natin at hindi para magparinig sa kapwa natin. Amen po. There are difference between preaching the Word of God dahil nabibless ka, then sharing the Word of God because gusto mo lang patamaan ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos sa atin, sa araw-araw, magkaroon tayo ng personal na pagsusearch ng salita ng Diyos. Kasi bakit, mga kapatid? Bukod sa magtatagumpay ka, hindi ka pa madadaya. Amen po? Alam niyo po, sa isang pera, si Ate Tina po kasi ay nag-cashier sa isang fast food chain. So, before po, hindi pa uso ang money detector, kung fake or bago, o kung fake or totoo. Amen po. Alam niyo po, mga kapatid, ang ginagawa lang po namin doon sa pera is sinasalat lang po namin. At meron pong feature ang tunay na pera sa peking pera. Na kung saan bilang kahera, dapat isang hawak mo pa lang doon sa pera, alam mo na peke or tunay. Dapat bilang Kristiyano, kaya sinasabi ng Diyos na i-search natin ang scripture, bukod sa magtatagumpay ka, hindi ka madadaya. Madalas kasi tayo mga Kristiyano, mga kapatid, kapag tayo ay nasa urok na ng tagumpay, hindi natin nakikita yung threat na tayo pala ay posibleng madaya pa.
Amen po. Ang kalooban sa atin ng Diyos ay mabuhay tayo ng ganap at kasiyasiya. Amen po. Pero tandaan natin, narito ang kaaway upang mawasak, pumatay at magnakaw. Kaya dapat alam din natin, bukod sa kaya tayong pagpalain ng Diyos, dapat naka-take down notes din sa atin yung mga babala ng Diyos. Amen po. Ang sabi niya po rito mga kapatid, discuss the scriptures. Bukod sa isa-search mo yung scriptures, i-discuss mo or ituturo mo, ipapangaral mo ang salita ng Diyos. Alam niyo po, alam ko naman po na familiar po tayo na ang Bible po ay composed ng dalawa, Logos and Rhema. Amen po, Logos and Rhema. Yung Logos, ito po yung naka-print out sa scripture, yung nakasulat. While the Rhema, it is the word that spoke to you, the spoken word of God. Alam niyo po mga kapatid, isa po sa mga bagay na natutunan namin kung bakit ang isang teaching ay very dry. Amen po. Sabi niya po doon sa sa Acts chapter 19 verse 9, marami sa kanila matitigas. Kahit mga sharean ko na ng word of God, matitigas pa rin sila. Alam niyo po, minsan, tayo po mga Kristiyano, akala natin sapat na yung shinare natin. Pero alam niyo po, ang isang scripture, ang isang teaching na hindi niluto ay hindi masarap sa panlasa ng mga nakikinig. Ibig sabihin po mga kapatid, ang mga teaching po na sinishare po natin ay dapat niluluto natin. Amen po. Kagaya na lang po ng bigas at ng kanin. Amen po. Ang bigas ay rice, ang kanin ay rice. Pareha sila ng spelling, pareha sila ng pronunciation. Pero kung tatanungin ko po kayo, ano po ang mas masarap kainin? Bigas o kanin? Siguro po sa manok, bigas. Pero dahil sa tayo ay tao, mas masarap ang kanin. Tama po. Alam niyo po, bilang mga tagapaghatid ng salita ng Diyos, dapat po niluluto natin yung salita ng Diyos bago natin itulong sa kanila. Dahil mas masarap nguyain ang pagkain na naluto sa panalangin, naluto sa pag-aaral, naluto sa pag-search, naluto sa pagbubukas ng mga secret sa Bible. Maa-amaze yung mga tao na, ay, oo nga, akala ko ganyan lang yung verse na yan. Pero dahil sa naituro mo na buksan ang isipan ko, malawak pa pala yan. Yun yung tinatawag mga kapatid na dapat marunong tayong lutuin yung teaching, marunong natin lutuin yung mga verses. Kasi bakit? Mas masarap ituro yung mga verse na sa buhay mo na susunod mo. Hindi ko masasabi na masarap ang chokstogo kung hindi ko natikman. Masarap sa panlasa ng mga hindi mananampalataya ang isang Word of God na nagmamanifest sa buhay. Makikita na, ay, totoo nga ang Philippians chapter 4. Tingnan po. Ay, totoo pala. No? Totoo pala na yung 1 Peter chapter 2. Verse 24, yung mga kagalingan, totoo pala. Kasi si Pastora, sinisipon niya ni. Pero claim na magaling na siya. Abay, gumaling. Totoo pala yun. Alam niyo po, kahit hindi mo siya harapan ng Biblia, basta nag-manifest sa atin ang Word of God, because nag-rema sa atin, maniniwala sila na totoo at bukal ang salita ng Diyos. Amen po. Alam niyo po, bilang mga Kristiyano, maaari na napakataas naman na expectation sa atin ng Diyos. Pero alam niyo po, maniwala po kayo, worth it ang lahat ng bagay na pinapagawa sa atin. Worth it ang lahat ng ito. Kasi bakit? Alam natin na ang Panginoon, kapag siya ay kumilos, kapag siya ay nag-reward, amen po, hindi natin matatawaran. Remember, alam ng Diyos, desire ng puso mo, alam niya kung paano ka pasiyahin. Sa bawat araw na ginagawa natin, sa bawat bagay na hinahayag sa atin ng Diyos, alam niyo po, kapag napagtagumpayan natin yan, makukuha natin yung gantimpala. Uulitin ko po mga kapatid, ang isang Kristiyano na walang ginagawa ay humihina. Ang isang Kristiyano na naka-stagnant, maaaring dudumiyan,
Amen po, kasi bakit? Hindi umaagos. Hindi napapalitan ng bagong tubig, hindi napapalitan, hindi nadadagdagan. Iyon at iyon lang din, paikot at paikot lang. Pero alam niyo po, ang sino mang nananahan sa Panginoon ay marirenew everyday. Ang kanyang pag-asa ay magtutuloy-tuloy. Ang kanyang pagpapala ay makikita at masasaksihan ng mga tao. At ang sasabihin ng mga tao na makakita sa iyo, napakainang tumira sa lupain ng mga lingkod ng Diyos. Alam niyo po, sa ganung paraan, maihikayat ang bawat unbeliever, maihikayat ang mga believer na minsan nang nakatalikod sa Panginoon na bumalik sa simbahan. Kasi bakit? Tayo na nakakilala sa Diyos ay nakikita ang salita, nagmamanifest ang salita, hindi lang po sa gawa, maging sa ugali, maging sa pananalita, maging sa pananaw. Makikita nila si Kristo sa buhay natin. That's why we are called Christian. We are Christians because we are nothing. I am nothing without Christ. If we are Christian, Christ should be shown to us. Kailangan nakikita sa atin si Kristo. Kasi kung iba ang nakikita sa iyo, iba ang nakikita sa akin, baka hindi Christian ang tawag sa akin. Amen po. Pero ang sinasabi ng Lord, kung tayo ay lubusang lalapit sa Kanya, kung tayo ay lubusang magpapakilala sa Diyos na, Lord, hindi namin kaya. Lord, hindi namin kaya na kanila. Alam niyo po, sasabihin ng Diyos, halika, mag-aral ka sa akin. Mag-aral ka sa akin. Mag-aan lang yung pamatok ko. Tuturuan kita. Hindi mo na kailangan na mag-alala kung ano ang sasabihin mo. Ang gagawin mo lang, susunod ka lang sa akin. Ang gagawin mo lang, mag-aral ka sa akin at magtatagumpay ka. Alam niyo po mga kapatid, hindi ko alam yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Pero alam niyo po, ang katatagan ng isang Kristiyano ay sa kabila ng mga bagay na nararanasan niya, nagagawa pa rin niyang pakilala si Kristo na mabuti, mapagmahal, at maawain Diyos. Na sa buhay natin na kailanman hindi siya magkukulang, na kailanman sa buhay natin hindi Kanya pababayaan. Ang Diyos, hindi siya nakakalimot sa mga bagay na ginagawa natin. Sa halip, ang sabi niya, huwag kang magsasawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat darating ang takdang panahon, aanihin mo kung ano ang tinanim mo. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, ibigay natin yung puso natin. Ibigay natin ang ating espiritu, ang ating kaluluwa sa pagpupuri sa Panginoon. Sa pagpupuri ng dakilang pangalan niya, sapagkat ang Diyos ay mabuti. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos. Patuloy ka namin pupurihin, O God. Salamat, Lord, sa bawat salitang aming narinig, O God. Salamat, Panginoon, sa bawat salitang inihayag mo sa amin, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan ka namin, O Lord. Sa bawat isang nakikinig, Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos. Lord, naririnig mo ang kanilang mga panalangin, Panginoon. Naririnig mo, Panginoon, yung puso nila, Panginoon, na tumutulog sa iyo, O Diyos. Ang tanging gusto lang namin, Panginoon, ay magawa at masunod ang mga bagay na pinagagawa mo sa akin, sapagkat, Lord, ang kabuluhan ng buhay namin ay ang pagsunod sa iyo. Hayaan mo, Lord, na sa mga oras na ito, purihin ka namin at awitan ka namin, O Diyos. Hallelujah. Mawi tayo sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, ang kagalakan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O Diyos. Kagalakan mula sa iyo, kalakasan ko. Nais kong manahan sa presensya mo, buong
kailanman di ko ipagpapalit. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa piling mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko ipagpapalit. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko ipagpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko ipagpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko ipagpapalit. Bumawi na mabuhay. Hallelujah, I worship the Lord. Hallelujah, purihin ko, Panginoon. Dakila ka. We worship. Hallelujah. Siyawa mo Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Worship. Worship natin ang salamat, Panginoon. Hallelujah. Siyawang kay siya, yada na rin ang siyawang kay siya, yada na rin ang mga sarili ko na siya. Siyawang kay siya, yada na rin ang mga siya.
bisig mo, Panginoon, ako ay himlay, tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko ipagpapalit. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay, tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko ipagpapalit. Pagkat, Panginoon, ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay, tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko ipagpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko ipagpapalit. Hallelujah, Lord. Salamat, Ama. Salamat, Holy Spirit, sa pagsama mo sa amin sa gabing ito. Salamat, Lord, sa pagyakap mo, O Diyos. Tunay ang Panginoon, sa piling mo, O Diyos, ay hindi namin ipagpapalit, Panginoon. Sapagkat, Lord, Ikaw ang buhay namin, O Diyos. Salamat, Ama, sapagkat alam namin na ang lahat ng dinulog na aming puso sa iyo, O Diyos, ay tunay nga na may katagumpayan. Salamat, Ama, sapagkat, Lord, alam namin, nagtitiwala kami sa Diyos na buhay at patuloy na tutugon sa bawat panalangin ng bawat isa sa amin, Lord. Patuloy namin itinataas at pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos, ang bansang Pilipinas, Panginoon, sa pangunguna, Panginoon, ng aming Presidente, O Lord, na si Marcos, O Diyos. Tunay nga, Lord, na patuloy mo siya, Panginoon, kausapin, Panginoon, sa bawat panukala, Panginoon, na nais mong maganap sa bansang Pilipinas. We declare the Christian country, Panginoon, in Jesus' name. Salamat, Lord, sapagkat magpapadala ka, Panginoon, ng mga lingkod mo, Panginoon, sa bawat parte ng Pilipinas upang mamahayag, Panginoon, ng iyong salita, O Diyos. Lord, salamat sapagkat, Lord, miski, Panginoon, sa pinakamababang sanghay ng gobyerno, Panginoon, mangungusap ka, Panginoon, hanggang, Lord, sa bawat tahanan, Panginoon, mangungusap ka. Tunay nga, O Diyos, na tumawag ka, Panginoon, na mga manggagawa, Panginoon, sa iyong basta as we claim your promise, O Lord. Sinabi mo sa iyong salita, O Diyos, na kami ay dumulog ng mga manggagawa, Panginoon, upang, Lord, anihin ang mga dapat ng anihin, O God. Salamat, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang kabuuan ng Rima Evangelistic Church International, Panginoon, sa panguna, Panginoon, ng aming mahal na senior pastor, Panginoon, si Pastor Boy. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa kanya, Panginoon. Salamat, Lord, sa vision, Panginoon, na binibigay mo sa kanya, Panginoon, para sa simbahan mo, Lord. Salamat, Lord, sa mga provision, Panginoon, na binibigay mo sa bawat outreaches, Panginoon. Yung provision, Panginoon, yung highly favor, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon.
Panginoon, ang bawat gawain mo sa bawat lugar dito sa Pilipinas, Panginoon. Kaya naman, inutusan namin sa Satanas na bitawan ang bawat kalulong na talaga sa rima. Mula sa North, South, East, West, na bawat simbawi na wasakan ng sa pangalan ni Jesus. Bitawan mo ang bawat mga kalulong na talaga sa simbahan ito sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, bitawan mo sila sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, nagpapakawala kami ng shame, repentance, acceptance, deliverance, strong conviction, Panginoon, sa bawat kasalanan, Panginoon, false religion, Panginoon. Yung mga nagdiyos-diyosan, nag-ari-harian sa buhay nila, binawasak namin sa pangalan ni Jesus. Salamat, Lord, sa patuloy na pagbibigay mo, Panginoon, sa amin ang pagkakataon na muli, Panginoon, ay mapaglipuran ka sa aming mga manggagawa mo, Panginoon, simula sa aming mga kapastoral, Panginoon, sa aming mga workers, Panginoon, sa mga elders namin, sa mga members namin. Lord, tunay na sinabi mo, Diyos, sa amin, Panginoon, na we should be in one accord, Panginoon. We should move as one. We should work as one, Panginoon. Bind us with your love, God. Lord, pagbuklurin mo kami ng iyong pagmamahal. Pagbuklurin mo kami, Panginoon, ng iyong mga vision, Panginoon, sa amin. Salamat, salamat, Ama, sapagkat, Lord, sa bawat panalangin, Panginoon, ng aming mga puso, ngayon pa lang, Panginoon, kiniklaim na namin ang katagumpayan. Salamat, Lord, sa kagalingan. Salamat, Lord, sa breakthrough, Panginoon, ng aming mga finances. Salamat, Lord, sa masayang pamilya. Salamat, Lord, sa born-again na pamilya. We declare, Panginoon, ang bawat pamilya namin, Panginoon, ay sama-sama na maglilingkod, sama-sama magpupuri sa iyo, Diyos. Lord, tunay nga sinabi mo sa iyo, Santa, walang lingkod mo ang sino man, Panginoon, ang nagutom at nangingin tinapay, Panginoon, because you will provide all our needs according to your riches, Panginoon. Hayaan mo na, Lord, na panghawakan namin ang mga pangako mo ito. Hayaan mo na, Lord, na ngayon pa lang, Panginoon, ay nagsa-celebrate na kami, Panginoon, sapagkat, Lord, natanggap na namin ang aming mga ipinapanalangin. Salamat, salamat, Ama. Tunay nga, Lord, na sa gabi ito, i-restore mo yung nawalang lakas sa amin at ihanda mo kami sa araw ng bukas upang, Lord, gawin, Panginoon, yung mga bagay na dapat namin gawin, Panginoon, at mga nais mo magawa sa amin. Salamat, salamat, Lord. Tunay nga, Panginoon, maging yung aming camping na nalalapit, Panginoon. Ngayon pala, O Diyos, kausapin mo na ang lahat ng mga dapat kausapin, Panginoon, mula sa aming campsite, sa aming mga taong dadalhin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ikaw, Panginoon, yung mangusap. Salamat, salamat, Ama. Ikaw lang ang aming purihin, dadakilain, sasambahin sa iyong kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat